Magandang oras mga kababayan, mga katiyat sa mga ka-good news. Well, ang Starlink ni Elon Musk, bagamat ay mayroong temporary license ito noong 2022 sa Pilipinas, ngayon ay muling pinag-usapan siya sa Senado at dahil sa napakahalaga ng internet connectivity, lalo na kapag mabilis at malakas na katulad ng sa Starlink satellite connectivity ay ini-endorso ito ng Senado sa NTC, sa National Telecommunication Company, na bigyan na ito ng permanent license na mag-operate sa Pilipinas. Kaya napaka-good news atin pakinggan dito sa ulat ng ating ka-vlogger. Maraming lugar sa bansa ang nananatiling hindi abot ng traditional na internet infrastructure tulad ng fiber optic cables at cellular networks. Dito pumapasok ang teknolohiya ng Starlink, isang proyekto ng SpaceX na pinamumunuan ni Elon Musk. Ang Starlink ay nag-aalok ng internet connectivity gamit ang network ng Low Earth Orbit (LEO) satellites na may kakayahang magbigay ng high-speed internet kahit sa mga liblib na lugar. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang isang modernong solusyon, kundi isang potensyal na tulay para sa mas maunlad na hinaharap ng Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng Starlink ay ang pagpapalawak ng internet connectivity sa mga rural at underserved na lugar. Ito dahil sa ang Pilipinas ay mayroong 16% na Filipinos na hindi nakakonekta sa internet dahil sa ang kanilang lugar ay napakaliblib, napaka-isla at napakalayo sa mainland. Kasi traditional pa itong ating internet connectivity, ang ating mga towers ay nasa lupa lang. Ngunit itong Starlink ay satellite, nasa impapawid. Kaya napakalakas kahit man saang pulo, kahit saang isla sa Pilipinas, ay ganun din kalakas ang signal nitong internet ng Starlink by SpaceX Elon Musk Company. So meron ng dalawang kumpanya si Elon Musk ngayon na ini-invest sa Pilipinas. Una yung Tesla. Ngayon ay final na ang lisensya nito. Bagamat noong 2022 ay temporary lamang ang license to operate na binigay ng NTC sa Starlink. Pero ngayon dahil sa itong pag-endorso ng Senado ay nagkaroon na ito ng permanenteng lisensya, which means happy ang mga mayayaman dahil kayang-kaya nito. Kayang-kaya nila ang connectivity fee na 2,700. Merong taas ito, mas mataas, mas mahal kaysa PLDT fiber. 1,700 sa PLDT ang isang buwan. Sa Starlink naman ay 2,700. So merong 1,000 na pagtaas ng singil ng Starlink, bagamat napakalakas at napakabilis ng signal nito. Kaya walang maantala na mga transaction sa internet kapag Starlink connection ang meron ka. Okay, balik tayo sa balita. Courtesy sa atin ni Saliksik TV. Sa kasalukuyan, milyon-milyong Pilipino ang nananatiling walang akses sa maaasahang internet, partikular na sa mga komunidad sa mga bundok, isla at malalayong probinsya. Ang internet connection ay hindi lamang para sa personal na komunikasyon, kundi isang mahalagang tool para sa edukasyon, negosyo at mga serbisyo ng gobyerno. Mr. President, internet access is a universal human right. Okay, so ito na yung session sa Senado tungkol sa kanilang provision at pagbigay ng pahintulot at endorso sa NTC na bigyan ng permanent license itong Starlink ni Elon Musk dahil sa napakahalaga nito, lalo na malapit na ang halalan at magagamit ito sa eleksyon. Pero dito matutuwa kayo, matatawa din kayo dahil nagkamali ang ang gumawa ng slide. Kaya panoorin nyo kung anong pagkamali dito. Kaya natawa lahat ng senador sa sa session hall. Ito, balik tayo kay Grace Poe. This principle, declared by no less than the United Nations, reflects the reality of our interconnected world. Connectivity is not a privilege but a gateway to upholding and exercising countless other human rights. Also known as the freedom to connect,
the government pushes for internet inclusivity. As a result, we now have programs like the free public Wi-Fi program, the National Fiber Backbone Project, and laws that support the digital agenda like the amendments to the Public Service Act, or PSA, which finally allowed the entry of foreign players that can provide better internet services to geographically isolated and disadvantaged areas. Is this a typographical error? Free? Can you read it? A free public Wi-Fi program. Ba't nawala yung L? Ano sabi ko? Free pubic. Nakalagay. Ayan. Free pubic. Is it an error or? Ayan, again, si Tayuan, no? Error nga yan. Tarantado yung gumawa niyan. I apologize for that, Was it Mr. intentional? President. I don't know. It probably is a Freudian slip by whoever's making this slide. All right, please proceed. Okay. May I also ask our Nagiging pubic colleagues eh. to please tone it down a little bit because it's hard for me to hear myself delivering this. Okay. Babalikan ko na lang. Also known as the freedom to connect, the government pushes for internet inclusivity. As a result, we now have programs like the free public Wi-Fi program, the National Fiber Backbone Project, and laws that support the digital agenda like the amendments to the Public Service Act. Ngunit sa kabila nito, Natawa siya, oh. marami pa rin Pilipino ang unconnected. Data from the DICT shows that at least 65% of Filipinos are still without internet access, 30 years after the Philippines first connected to the internet in 1994. Loading pa rin ang internet sa mga unserved and underserved areas due to the difficulty of putting up infrastructure in remote communities and isolated islands. Infrastructure challenges have left the Philippines ranking 56th out of 169 countries in the 2024 Internet Poverty Index by the World Data Lab. So ibig sabihin, wala pa nga tayo sa average speed or average internet connectivity. Grabe. We're below average. This translates to almost 16% of Filipinos considered internet poor. The entry of Starlink satellite technology on our shores enabled access to our most remote and isolated communities without the need for massive infrastructure. Ito ang ano kasi sa Starlink ni Elon Musk ay hindi na kailangan ng gagawa ng building ng infrastructure para gagana ang signal para matransmit. Di ba? Itong ating tinatawag na konbensyonal na mga towers na nagtatransmit ng signal ng internet ay magastos yan eh. Pero sa satellite ni Elon Musk, mga satellites lang na nasa kalawakan, nakaikot sa buong mundo, ay doon ang galing ang signal. Eh, bakit hindi natin magawa na gagawa tayo ng satellite at paliparin natin? Di ba? Kasi mas magastos ang gagawa ng tower at saka mga building eh. Mas magastos yun. Kasi nasanay tayo sa konbensyonal, kaya mahina, mabagal. At kung tingnan natin, bagamat mura, 1,007 lang ang PLDT, ay mahal na yan. Kasi mahina eh, mabagal. At kung nasa trading business ka, di ba? Gumagamit ka ng computer, palagi, nasa ano ka na business, itong content creator, ay kailangan mo ng mabilis at malakas. Kahit na 2,700 ang connection yan, ay sulit ka naman kasi mabilis matapos ang mga ginagawa. Okay, so wala tayong magawa. Papunta talaga tayo sa itong technology. Kaya kahit nasa bundok ka ay sa panahon ngayon dapat meron ka ng internet. Nako, hindi na talaga tayo makakawala sa technology. Na ano tayo sa World Wide Web.
na parang spider web, di ba? Talagang hindi tayo nakakawala. Kasi narito na ang Starlink, ay lalong malulung tayo sa bisyo ng internet. Okay, tapusin natin ang video with Grispo. Since receiving authorizations from the NTC and the DICT in 2022, Starlink has provided internet access to households, schools, businesses, and government offices in far-flung areas. Even our very own COMELEC has tapped Starlink to ensure that the 2025 elections will not be hampered by signal issues. Government agencies and NGOs are also leveraging Starlink for many of its significant programs. For example, the Philippine Space Agency has utilized Starlink for the Incentivize project, which brings free internet to students and local government offices in islands like Humalig in Quezon and other remote areas like Barangay Dika Panikian in Aurora. Starlink satellites were also distributed by DepEd, some LGUs and non-profit organizations to schools in far-flung communities in Palawan and Cebu. Tama sa DepEd pala sa education. Kasi di ba may mga paaralan na nasa liblib na lugar sa mga bundok na hindi maabot ng mga PLDT at Globe internet signals. Kaya dito sa Starlink, kahit saan ka pa man nalupalop ng bansa natin, ay maaabot ka talaga sa signal kasi nasa itaas lang ang satellite, ang transmitter, nasa kalawakan. Napaka-advanced, napaka-high-tech. Kapag narito na si Elon Musk sa Pilipinas, pag dito na yan titira ay lalong magiging sentro ng tech hub ng technology ang bansang Pilipinas. Bagamat dalawang kumpanya na ni Elon Musk ang narito yung Tesla cars, electric cars. Pangalawa na itong Starlink at baka ang SpaceX, yung space exploration, baka dadalhin niya sa Pilipinas, ay lalong magiging tech hub tayo sa South Pacific. At alam nyo na, Elon Musk, visionary yan. At mayroon ng balita na Zuckerberg ng Facebook at Bill Gates ng Microsoft at yung si Jeff Bezos ng Amazon, ang tatlong yan na bilyonaryo, ay nag-invest na rin, nag-umpisa na pag-invest sa Pilipinas kasi narito na yung kanilang idol na si Elon Musk. Kaya kung saan man pupunta si Elon Musk, ay hahabol din yung kanyang mga katunggali sa negosyo. Ang kalabasan, Pilipinas, ay magiging melting pot. Dito magkita-kita yung mga bilyonaryo. At alam nyo na parang magnet yan, mahawaan ng mga Pilipino sa pagiging bilyonaryo. Kaya lalago ang ekonomiya, marami ang yayaman sa takdang panahon sa hinaharap. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kababayan dahil malaking tulong ito at sa mga kababayan natin na gustong makabalita ng mga magagandang balita dito sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam and God bless us all.